So matapos nga po mapabalita mga idol, na ang ina ni Devin Haney pumanaw na dahil sa sakit. Kung saan mga idol marami ang nakiramay dito, lalo na ang mga sanctioning bodies. Dahil tumayong manager kasi ito ni Devin Haney dati, kaya nakilala ito sa mga negosasyon ng laban. Bagamat kung ang iba nagbigay ng respeto sa ina ni Boy Ilong mga boss, iba naman ang naging reaksyon ng mortal na karibal ni Devin Haney na si Tank Davis. Ano yung mga idol? Kung si Boy Ilong daw, grabe makapagsalita sa kanyang nanay, pero ang ina daw nito mga idol, nawala na ilang linggo ang nakalipas. At sana daw i-post ito ni Devin Haney sa kanyang social media account. Nawala na ang kanyang nanay. Hindi yung wala ito sinasabi. Hindi naman masyado masakit mga idol. Ang real talk na to ni Tank Davis. Pero syempre namatayan si Devin Haney. Iba ang dating nito mga idol para kay Haney Boy. Sa ngayon mga idol, wala pa naging sagot si Boy Ilong sa mensahe na to ni Tank Davis. Pero mag-expect talaga tayo mga boss. Nagaganti na malupit si Devin Haney kay Tank Davis. Samantala, Cuadro Alas Casimero, prangka na pinaalam kay Naoya Inoue na hindi lang daw si Cuadro Alas ang kinatatakutan ni Inoue na labanan nung nasa Bantamweight Division pa lang sila. Dahil si Regundo at Tete, kinatatakutan din daw ni Inoue sa bakbakan. Kaya hindi niya daw ito nilabanan nung nasa Bantamweight ito. Ang mga pipitsugin lang daw na fighter ang nakalaban ni Inoue sa 118 pounds. Hindi daw ito nakaharap na malalakas na fighter. Pero si Cuadro Alas daw mga boss, pinatos niya daw ang dalawang boxer na kinatatakutan ni Inoue sa bakbakan at tinalo niya pa si Regundo at Tete. Kaya ibig sabihin daw nito mga boss, mas tunay daw talaga na malakas si Casimero kumpara sa Japanese monster na Naoya Inoue. Parang sinabi lang dito ni Alas mga boss na kung nakalaban daw sana ni Inoue ang malalakas sa 118 pounds, eh hindi na sana ito undefeated fighter at baka hindi ito naging undisputed sa Bantamweight Division. Ano sa tingin nyo dito mga boss? Kakayanin ba ni Inoue na maging undisputed? Sakaling nakalaban nito ang tatlong malupit na fighter sa division na sina Casimero, Regundo at Tete. Sa kabilang banda naman mga idol, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao, naregaluhan ng paldong pera ang kanyang tsuper. Binigyan ng bonus ni Paco ng kanyang driver, 10 tig $100 o mahigit 61 pesos para sa pera natin. Malupit talaga si Boss Manny na magbigay ng panghimaga sa kanyang driver. Paldo ka agad ito mga boss. Mukhang halos araw-araw na nagbibigay ng pera si Pacman. Nung nasa Amerika si Boss Manny, kaliwat kanan din ang kanyang pamimigay ng pera sa mga tao na homeless. Ang layo talaga nito mga idol sa ginagawa ni Floyd. Si Pacman bigay ng pera sa ibang tao, pero si Floyd flex ng pera sa ibang tao. Pareho ang estilo mga boss pero iba ang resulta. Si Pacman papuri ang natatanggap sa mga tao, pero si Floyd naman kukuha lamang ng atensyon sa mga tao. Pakita ng pera pero walang bigay. Why travel so late today? I travel. Life is life. Life, let us tell you.